Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan nga natin itong portion na to ng committee hearing ni Senator Amy at saka ni Idol Raffy Tulfo. No? Ito naman ay patungkol na sa PWD. So dito sa part na to, sumingit na si Idol. Tama dyan, Madam Chair Makasingit. Yeah, in fact, there were several instances na pumunta sa programa ko na... Siyempre, programa na naman yan, di ba? Yung may reaction ni Senator Amy. Sinabing PWD na kinontes nung ibang tao dahil hindi naman talaga PWD. On the other hand, meron man talagang it did not manifest physically like you said, pero sa loob naman yung kanyang disability. Okay. Balikan natin yan guys ha. Balikan natin. Pakinggan nyo mabuti kasi again, may sasabihin na naman si Idol dito na taliwas na naman dito sa una niyang sinabi. So, itong part na to, nag-a-agree si Idol na may PWD na hindi nakikita ng naked eye natin. No? Walang manifestation outside. Pero merong manifestation inside. Okay? Wait lang ha. Balik tayo. Yan, sabi ni Idol, no, sumisingit siya. Na kinontes nung ibang tao dahil hindi naman talaga PWD. On the other hand, meron naman talagang... Okay, on the other hand, sabi niya rito, meron naman daw talaga. It did not manifest physically like you said, pero sa loob naman yung kanyang disability. Okay tayo dyan. Naniniwala si Idol na may mga PWD na hindi mo malalaman na sila ay merong problema dahil hindi siya physically nagmamanifest. Okay? Okay tayo dyan, ha? Now, may tanong lang sana ako. Doon sa pagsasubmit ng doctor certificate. Ayan, na-cover na natin yung tungkol dyan. Punta tayo dito sa isang kwento niya. Okay. Asan na yun? Yan, may kwento siya rito. Na PWD. Wait. Tama ba? Para makapagsamantala. So, hindi ako magugulat one of these days, ayan, yung pag gumawa kayo ng checking, yung doktor na nag-certify ay isang veterinarian ng kanyang ID. Ayan. Dali. Dapat talaga yung mga legit lang para mabigay lahat ng benefits yung sa karapat-dapat na PWD. In fact, I remember... Ayan, yung kwento niya. Pakinggan nyo. Makinig kayong mabuti, ha? Makinig kayong mabuti dito sa kwento niya. Sen Amy, many years ago, sa NLEX, sa isang gas station, nasa agilang ng driver ko yung kotse na may sakay, supposed to be siya ng PWD. Nagwala, nagskandalo, nagsisigaw dahil PWD siya, pakita niyang ID. Ngayon, para hindi na kami mag-chechiborechi pa, nagbayad na lang kami. Binayaran ng driver namin, sabi niya, PWD ako, pinangalandakan yung kanyang ID na PWD. Ang lakas-lakas niya. Makasigaw-sigaw nga, makapagmura, sabi ko. Kaya niya magmura, kaya niya makipagsigaw, makipag-away, at diretso naman lakad niya, pabalik-balik. And nag-declare siyang PWD. For me, siguro fake yun. But anyway. Narinig niyo? For me, fake yun. Pero, kanina, yung pinarinig ko sa inyo, naniniwala siya. Okay, naniniwala siya na mayroong mga ng PWD na hindi manifested. No, hindi mo makikita, hindi mo mapapansin. 'Di ba? Sinabi niya yun kanina. Balikan natin yung sinabi niya, ha? Nandito yun eh. Wait lang guys, ha? On the other hand, meron man talagang it did not manifest physically like you said, pero sa loob naman yung kanyang disability.
Okay? Nakita niyo yung difference? Yung na-aksidente nila, dahil galit na galit sa kanila, no? At pinapakitaan siya ng ID na siya ay PWD. Bigla niyang sinabihan eventually na baka fake. Okay? Baka fake. Another one. Meron na naman siyang kinontra eh. Punta tayo. Dito tayo. Parking din to. Minsan sa isang mall, may parking para sa PWD. Yeah. Nakita ko, pumark yung tao, mukhang, I don't know, wala sa physical eh. May dalang backpack. Wala sa physical. Pero yung una nating pinakitang video, naniniwala siya na hindi porket hindi mo nakikita physically, no? Pwedeng mentally, no? Pwedeng iba pang klaseng ang pagiging PWD naman guys, hindi naman physical defect alone eh. 'Di ba? Pwedeng yan ay related sa mental, pwedeng related yan sa anatomical mo, pwedeng related sa physiological mo. Diretso. Tapos may hila-hila na parang maleta. Nag-park siya. And then later on, may pumunta na talagang totoong PWD. Naglalakad. Pipilay-pilay siya. Hindi niya nagamit yun. Yung slot para sa PWD parking. So we should be strict dapat talaga. Dapat there are fines and penalties. Pati yung mga CR. Wait lang Diretso muna tayo. Pati yung ibang special Exactly. assistive devices and areas na ginagamit ng hindi naman PWD. So siguro we have to come up with a law na dapat may penalty. pag nameke ng PWD ID in possession of a fake PWD ID, dapat may penalty. Unang-una sa lahat, if you have that, yung mga IDs natin guys, those are legal documents. Especially, ang PWD ID ay isang government-issued ID. Kung pepeke mo yan, no, pwede kang magkaroon ng criminal liability dyan. Okay? Ngayon, speaking of that, penalty. Bakit 2017? DILIMA wants clear penalties for illegal use of PWD parking space. I mean, talking about PWD parking space, ha? So, in 2017, marami na pong mambabatas who are very interested, no, na magkaroon ng well-defined. Ayan, meron pa nga Senate Bill, Senate Bill 1622 filed November 20, DILIMA seeks to give guaranteed parking space for PWDs in public places, set the guidelines on who can utilize such exclusive areas, and penalize those who obstruct their accessibility routes. So, dapat, yung mga ganito, since may mga naging Senate bill na pala in the past, dapat, nire-retrieve na lang nila and they can check if they can refile it, no? Or pag-aralan nila if there's anything na pwede nilang i-revamp, no? Again, dapat na ayon sa panahon natin. Ano-ano ba ang mga pangangailangan ng PWD? Unang-una sa lahat, maliban dun sa mga pinakita ni Idel sa kanyang naging presentation, there is more to that, diba? One of the things na sana, ito yung sana ko. One of the many things na sana, pinoprovide nila yung mga maintenance ng mga seniors, ng PWD, yung mga common na iniinom ng mga seniors natin, at saka ng PWD. No, whatever it is na common na iniinom nila, whether it's related about mental health, physical defects, anatomical or physiological, yung mga ganung bagay ba? Diba? It's not only the discount. Kasi para sa akin, mas malaking bagay kung ang naitutulong natin sa kanila is yung kanilang mga medical requirements such as monthly maintenance na medicines, di ba? Ngayon, dito sa sinasabi imagine mo, no? Ilang parts lang ng video, mismong si Raffy Tulfo na rin ang umaano sa sarili niya.
Nung una sabi niya, agree naman siya na merong mga PWD na walang manifestation physically. Pero, meron internally. Whether it's mental, again, anatomical or physiological. Meron po tayong mga highly functional na autistic. And they are considered as PWD. I remember, pumila ako sa Starbucks Tagaytay. I was with my parents. I was with my mom, actually. I was with my mom at that time. Sino pa ba? I think I was with my sister. Hindi ko na maalala. So, yung nanay ko is senior citizen. So, nauuna siya sa pila. And then, may biglang sumingit. Yung sumingit, ang sabi, PWD daw. Highly functional tingnan. Wala kang makikitang defect. Yung pala, highly functional autistic yung tao. With that, ginivoid ng nanay ko. Kahit siyang senior citizen. Kahit siyang dapat nauna. Wala naman physical or kahit anong defect yung nanay ko eh. So sabi ko sa mami ko, ma, paunahin nyo na yung tao. Excuse me. So dyan pala makikita mo na mismo. Si Raffy Tulfo, at one point, nag-agree siya na may mga tao na may mga PWD na walang manifestation. And then, meron siyang sasabihin na fake yun. Diba? Excuse me. Sorry about that. So, which is which? Diba? Which is which? Pwede ninyo mambalikan at panoorin ulit yung video, diba? Oh, balikan natin. Dito tayo sa... So, nag-agree siya kay Senator Amy na meron naman. Wait. Hindi yan. Yan, sabi niya, on the other hand, meron naman daw talaga. So, nag-agree naman dyan si Idel. Pero, tinawag niyang fake yung isang PWD na nakabanggaan nila sa isang parking lot. Diba? O, balikan natin yon. Wait lang Kaya niya magmura, kaya niya makipagsigaw, makipag-away, at diretso naman lakad niya, pabalik-balik. And nag-declare siyang PWD. For me, siguro fake yun. But anyway. For him, fake yun. Diba? But prior to that, nag-agree naman siya kay Senator Amy. No. PWD. On the other hand, meron man talagang it did not manifest physically like you said, pero sa loob naman yung kanyang disability. Now, Diba?
So, isa na naman po ito sa mga ilang Raffy Tulfo versus Raffy Tulfo. Sasabihin na naman ng mga Tulfo natin, sinisiraan mo si Raffy Tulfo. Hindi ko po kailangan siraan si Raffy Tulfo, mga mom and sir. Ayan na po. Kaya na po maghusga dyan. Sinabi niya, naniniwala siya na mayroong mga cases na ang mga PWD ay walang manifestation physically. Pero, may nagsisigaw sa kanya sa parking lot at sinisigaw sa kanya yung PWD ID, sinasabi naman niya na fake yun. Dahil para sa kanya, malakas daw, ganito daw. Again, malaki po ang spectrum ng mga persons with disability. Halimbawa na lang, no, bibigyan ko, one of the best example na pwede kong iano sa inyo. Abled person. Nakikita mo naglalakad sa isang kalsada sa mall and all. Then nung kinausap mo, pipi pala. Diba? Bingi pala. Those are people with disability. They look normal. But when you start, conversing with these people, may mga defects pala. Diba? Tatawagin mo yung fake? Of course not. Gaya nga na sinabi ko, marami po akong kilalang highly functional na autistic. Oh. Anak ni Karen Davila. Highly functional na autistic. Nasaan? Nasa UP. Nag-aaral. Pagka tinignan mo without that person talking or what, he looks very normal. Diba? May mga nagpapatrigger lang sa kanila kung bakit sila biglang nagkakaroon ng breakdown. O halimbawa na lang. No? Another one. Yung may mga tawag dito, yung biglang nangingisay. Ano ba tawag doon? Wait search ko. Ayun guys, yon epilepsy. Yung mga tao bang may epilepsy, nakikita mo bang hindi normal yung mga yan? Diba at one point, inaatake yan? Diba? So, doon sa mga sa mga Tulfonatics, sinisiraan ba si Raffy Tulfo? No. Siya lang naman nagsasalita dyan. Binibigyan lang natin ng spotlight yung mga kung paano ni Raffy Tulfo kinokontra yung sarili niya. At one point, nag-agree siya na may mga PWD na walang manifestation physically. Pero sinabihan niya ang isang tao na nagpapakita na ng ID na siya ay PWD at tinawag pa niyang fake. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share niyo na rin yung thoughts niyo tungkol dito. Mukhang parami yung nadidiscover natin dito kay Idol. Anyway, Idol, sana kung mag-agree ka sa isang bagay, maging consistent ka sa pag-agree mo all throughout. Diba? Para paniwalaan ka ng mga tao sa mga sinasabi mo. No? See you in the next video, guys.